Alam mo ba kung paano talaga ginagawa ang isang batas? Akala ng iba, basta may problema, gagawan agad ng bagong batas. Pero sa totoo lang, parang teleserye yan. Mahaba, maraming eksena, at minsan hindi mo alam kung matatapos pa ba. Minsan napag-uusapan sa social media kung sino ba talaga ang may credit sa isang batas. At madami ang may hindi alam kung gaano kahalaga ang role ng nag-author ng batas. Nagsisimula sa isang ideya, pwedeng galing sa senador, congressman, or kahit sinong man ang may gustong solusyon sa problema. Kunwari, gusto mo maging krimen ng pagiging matakaw sa isang buffet. Joke lang to ha. Pero kung may mambabatas na seryosong pumansin sa problema mo, or kahit mas seryosong issue tulad ng traffic, edukasyon o kalusugan, pwede niyang gawin itong panukalang batas o bill. Mahalaga kung sino ang author ng bill kasi siya ang magtatanggol, mag-e-explain at mag-lobby para maipasa ito. Kaya importante na may political will ang author. At syempre, plus points kung siya ay edukado, matalino at pinag-aralang mabuti ang bill para mas effective ang pag-debate niya dito. Kung baga sa group project, siya yung leader na kailangang magpuyat para lang maipasa ang requirement. At syempre, depende rin sa advocacy ng author. Kaya minsan makikita mong may mga senador na laging may bills tungkol sa kalikasan or edukasyon or transportasyon. Pag may panukalang batas na, kailangan itong ipasa sa Kongreso kung congressman ang author o sa Senado kung senador ang gumawa. Dito, babasahin muna ang bill. Parang, ay, may bago tayong topic. Tawag dyan, first reading. Pagkatapos, ipapasa ito sa mga committee kung saan iimbestigahan, dadagdagan, babawasan o i-edit ang bill. Kapag okay na, balik ulit sa plenaryo para sa second reading. Dito nagkakaroon ng mas malalim na debate at botohan. Dito na lumalabas ang mga tanong na, makakatulong ba to? O baka dagdag-abala lang? Kung pumasa sa second reading, isa pang boto sa third reading. Kapag pasado, ipadadala ito sa kabilang bahay ng Kongreso. Kung galing sa House, pupunta sa Senate. Vice versa. Uulit-ulit ang proseso. First reading, committee, second reading, third reading. Kapag pareho na ng version ng House at Senate, ipadadala na ito sa Malacanang. Pwedeng pirmahan ng presidente para maging batas. Pwedeng i-veto o tutulan. Pero kahit i-veto niya, kung pareho pa rin gusto ito ng Kongreso, pwede pa rin nila itong ipasa. Tawag doon ay override. Kaya kung iniisip mong mas importante ang pirma ng presidente sa pagpatupad ng isang batas, mas importante ang role kung sino ang nagsulong nito. Maraming hakbang, maraming tao ang kailangan magkaintindihan. Dahil minsan, inaabot ito ng taon, minsan natutulog na lang sa komite. At sa dulo, kahit gaano pa kaganda ang idea, kung walang masipag, matatag, at marunong na author na magtataguyod nito, malamang hindi yan magiging batas. Kaya bago tayo magbato ng duda o magbura ng pangalan sa kasaysayan, tandaan natin, walang batas kung walang naglakas loob na magsimula. Kaya ang tanong ko sa iyo, alam mo na ba ngayon kung gaano kaimportante ang nag-author ng batas?